Muli po, welcome po sa ating banal na pagdiriwang ng banal na misa. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, nagpapahiwatig ang parabola tungkol sa may-ari ng ubasan at sa kanyang dalawang anak na mas mainam pa ang taong nabalang sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos kaysa sa taong tumugon, ngunit salungat naman ang kanyang ginawa. Inaanyayahan tayo muli ni Jesus na suriin ang ating mga sarili kung anong uri ng tagapaglingkod tayo, isang tapat sa salita at tungkulin o isang nabubuhay sa kasinungalingan. Gayon din, ating pinagdiriwang ngayon ang ika-25 pambansang linggo ng manlalayag. Pagdasal natin ang mga manlalayag na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Ang magdiriwang po ng banal na misa ay si Reverend Father Richie Y. Estrada kasama si Reverend Michael Angelo Nacalos, NSC. Magsitayo po ang lahat at masigla natin awitin ng pambungad na awit. Bayan, pinagpalakan at pinabiyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang tao ay tubusin, upang siya'y magkapiling na Panginoon na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpalakan at ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa mga nagsubaybay sa atin sa live streaming itong linggong ito, maraming magandang umaga. Maraming magandang umaga sa inyong lahat yan. Isama rin natin mga kapatid sa ating misa ngayon, itong linggong ito, ang mga nagpahabol na magpamisa, bilang salamat nila sa kanilang karawan, kay Nancy Estrada, kay Joey Arones at kay Cynthia Estopito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maghati sa Diyos na kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang gawa
Panginoon naming Diyos na inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sama natin ang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabag. Padaloyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, kaganapan ng buhay ang matatamo ng taong namumuhay sa kabutihan. Makibahagi tayo sa galing panawagan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kanyang ginawa niya. At ang masamang nagpapakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod na nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Ang kalooban mo ay ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Poon gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Patawarin ako sa pagkakasala, sa kamalian ko nang ako'y bata pa. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga sarili, guro at patnubay, sa mababang loob sa iyaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Poon iyong gunitain, wagas mong pag-ibig sa akin. Sa ikalawang pagbasa, ipinaaabot ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ang kagandahang dulot ng pagpapakumbaba o kenosis na inaasahang masasalamin din sa ating buhay. Patay ito sa pagpapakumbaba ni Jesus na ginantimpalaan ng pagwalhatian. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo aking kagalakan.
Paghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, ay gawin mo raan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, "Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. 'Opo,' tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Same din sa mga patuloy na nasubaybay sa ating live streaming ng ating mga kapatid dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Pati na rin sa ating mga kakilala na nandun sa ibang bansa na patuloy rin nakisubaybay sa ating live streaming. Magandang umaga. Mga kapatid, narito na po tayo sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At sa panahong ito, medyo palapit na rin tayo sa
panahon ng Kapaskuhan. I remember one time, yung isa kong kakilala, siguro excited na sa Pasko, no? Nag-post na siya ng mga larawan ng kanyang Christmas tree. Pinost niya panahon ng taon ng 2017, ganon yung Christmas tree niya. 2018, ganon. 2019. At sa pagkatlo, pang-apat, 2020, blanco pa. Nanghinga siya ng rekomendasyon. Mga kapatid, siguro, bakit kayo magtanong, yun ang pumasok sa isip ko itong panahon ng Kapaskuhan. Sapagkat doon rin po ako dinadala ng aking pagninilay sa ngayon, sa ating mga pagbasa sa ngayon. Naalala ko lang kasi nang ako pa estudyante, noong high school pa lang, o elementarya, di ba sa ating pag-aaral, darating sa punto na every December ay meron tayong tinatawag na Christmas party. Sa buong buhay ko, nung ako'y high school, halimbawa, for Christmas party, meron naman talaga yung kontribusyon, no? Merong kontribusyon. Pag-uusapan yung kontribusyon, ayaw ko na. Sabi ko, ayaw kong umattend. Kasi para sa akin, mas mabuti pa siguro ibilin na nyo ng bigas. Ilang araw pa namin yung mga kain sa aming pamilya. Ganon ako ka-KJ sa aking buhay. Kaya lang, hindi ko ito sinasabi sa aking mga classmates. Sapagkat para sa akin, marahil yung aking pagdidesisyon ay makapagpaiba sa kanilang desisyon. Na dahil sa akin, hindi na rin sila sasali sa Christmas party. Kaya noong panahon na yon, dalawa lang talaga yung tanong. Ano, sasali ka ba sa Christmas party? Ang tanong, sagot lang doon, oo o hindi. Siyempre, sasabihin ko, oo. Kahit na deep inside, ayoko. Kasi yun ang ngayong rason ko. Sayang yung pera, sayang yung kontribusyon, mabili na sana yun ng bigas, marahil maging ulam na masarap. Kaya pagdating ng panahon, nirealize ko sa buhay ko, for how many years I've been very KJ sa aking sarili, maging sa aking mga classmates. For how many times, or how many years, I've been very, yun na nga, paasa sa aking mga kakilala, sa aking mga classmates. At itong mga ito, sadyang natutuwa na lang ako ng aking binabalik-balikan. Mga kapatid, sa ating pagbasa sa ngayon, lalo na sa ating ebanghelyo, meron doong parabola na kung saan merong isang ama, no? Meron siyang dalawang anak. Tinanong niya lang ng simpleng tanong, no? At saka yung kanyang dalawang anak, nung tinanong, ang sagot ay oo. Pero ang nangyari, hindi siya tumugon. Yung pangalawa, hindi, pero kalaunan, tumugon para doon magtrabaho sa ubasan. Mga kapatid, marahil sa ating buhay, ganoon din naman talaga tayo, no? Pag tinatanong tayo, pupunta ka ba doon? O may mga imbitasyon, sinasabi natin, oo. Pero may mga pagkakataon na kung saan, hindi tayo pumupunta. At minsan din sa buhay natin, sinasabi natin, ayaw natin, hindi ako pwede. Kaya lang, later on, ma-realize natin, andun pala tayo pumunta. Mga kapatid, sa ganitong pangyayari, masasabi natin na meron talagang paiba-iba, no? Paiba ng mga desisyon sa ating buhay. Sa ating buhay dito sa mundong ito, araw-araw tayong kumbaga nilalapitan. Every time na meron tayong gagawin, araw-araw tayong magdidesisyon. Minsan nga, nakakatakot na rin magdesisyon. Halimbawa na lamang kung itong mga pagdidesisyon natin ay para bagang mabigat para sa atin. Lalong-lalo na kung ang lahat ng ito, yung ating pagdidesisyonan, ay nakasalala yung ating mga mahal sa buhay. Kasi minsan, sa buhay natin, kahit na mga pamilya lang natin, mga kadugo natin, ayaw man natin, gustuhin man natin sa hindi, pero kailangan nating magdesisyon. Masakit man ito na kailangan natin magdesisyon, pero kailangan nating gawin sapagkat ito yung nararapat, sapagkat ito yung kailangan. Minsan nalagay tayo sa langanin, kahit na hindi dapat, kaya lang dapat tayong magdesisyon. Sa buhay din natin, bilang mga Pinoy, mga Pinoy, napakaklaro para sa atin. Hindi tayo makapagsabi ng diretsahan, no?
Ang daming paligoy-ligoy. Kaya sinasabi ng iba, papapuno ng iba, dalawa lang ha, oo o hindi. Dalawa lang talaga, oo o hindi. Sasama ka ba o hindi? Dalawa lang, oo o hindi. Minsan, nahihirapan talaga yung iba magdesisyon. I remember, meron akong kasamahan, kilala, na kung saan, lagi siyang oo ng oo. Oo ng oo. Kahit anong sabihin mo sa kanya, oo lang siya ng oo. No? Siguro dahil sa yun ang kumbaga dinadala niya sa buong buhay niya. Natatakot daw siya na pag hindi siya, baka mapagalitan siya. Natatakot siya na pag hindi siya, hindi na niya mapapaligaya ang mga taong nagmamahal sa kanya. Until such time, nung kami na magkasama, pinaprocess namin ang bawat isa, yung aming buhay-buhay. Sinasabihan siya ng aming pare na sa buhay natin, hindi dapat lagi tayong oo ng oo. Kasi lumabas din doon sa aming process, sa kanyang ipinahiwatig na, kumbaga sabi niya, minsan, hindi ko na rin kilala yung aking sarili. Minsan, hindi ko na rin alam yung aking pagdesisyon sa buhay. Parang wala ako, no? Parang sila na lang lagi. Yun naman talagang totoo sa kanyang buhay. Until such time, nasabihan siya ng aming pare, na at least for once, matutunan mong mag-say no. Matutunan mong mag-say no. Kasi sa buhay niya, minsan pagod na rin siya. Sabi niya, gusto ko magpahinga muna. Gusto ko munang lalayo. Gusto ko na magpakalayo muna dahil para sa akin, punong-puno na ako. Gusto ko lang hanapin ang sarili ko. Marahil sa buhay natin, ganun din. No? Siguro, hindi yan mahirap para sa mga magulang. Kahit na mahirap, pero kinakaya nila. Kahit na di na dapat, ginagawa pa rin nila. No? Kahit na suko na sila, pero hindi pa rin. Sapagkat para sa kanila, gagawin nila ito. Oo, walang sila ng oo kung anong hamon sa kanila sa mundong ito. Kaya sa mga anak diyan na nakisubaybay, magpasalamat tayo sa ating mga magulang. No? Magpasalamat tayo. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa kanila. Dahil sa kabila ng lahat ng kanilang paghihirap, sa kabila ng kanilang pagsasakripisyo, oo lang sila ng oo, kahit na minsan nabibigatan na pala sila. Kaya, yung atin lang sana pwedeng magawa, magpasalamat sa kanila. Gawin yung mga nararapat. Gawin kung ano itong mga bagay na kung saan para sa kanila o para sa atin, makapagpagaan man lang sa kanilang mga sakripisyo na naibigay, naialay para sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating pagtitipon sa ngayon, andyan magkasumbay bahay, ipagdasal natin sa Diyos na anuman yung ating pagdidesisyonan, no? Anuman yung ating pagdidesisyonan, ialay natin lahat sa Diyos. Huwag lang puro atin, sapagkat pag tayo lang, marahil hindi tayo masasatisfy. Hindi natin maabot yung kaganapan sa buhay, no? Gaya ng ating pagbasa, unang pagbasa, pagka mag-isip tayo, gumawa tayo ng mabuti, ito po yung magdadala sa atin ng kaganapan sa buhay. No? Ito po yung magdadala sa atin ng kaganapan sa buhay. Sana mga kapatid, sa ating pagpatuloy sa ating buhay, marami man tayong pagdidesisyonan. No? Sinasabi rin ng iba, huwag sana tayo magdesisyon kung kailan nandun tayo sa height ng ating emosyon. Sapagkat hindi po ito magdudulot ng magandang pagdidesisyon. Hindi ito magdudulot ng magandang kaganapan sa ating buhay. So, anong dapat mangyari kung meron tayong mga pinagdaanan? Nakapag-oo naman tayo sa ating mga pagdesisyon sa buhay, kailangan nating tingnan lahat ito. Kailangan nating pag-isipan. Kailangan nating ipagdasal. Ipasa Diyos anong meron. Dahil diyan, maging considerate tayo. No? Maging considerate tayo na itong mga ito, hindi lamang para sa akin. Hindi lamang ito para sa aking pamilya, kundi sa buong sambayanan na para sa akin, ako'y maging isang makatulong sa bawat isa. Na para sa akin, ako'y maging isang ganap na anak ng Diyos na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Mahalaga po ito sa ating buhay, sa ating pagdesisyon na kung saan kailangan natin ikonsidera yung kalooban ng Diyos. Sapagkat alam naman natin, tanging Diyos ang siyang nakakaalam ng lahat. Tanging Diyos ang siyang nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa atin.
Well, in a way, sa ating buhay, marami na tayong nagagawang desisyon na minsan padalos-dalos tayo. Balikan ko lang lalo na kung andun tayo sa panahon ng height of emotion. Kumbaga nandun, sumisiklab yung ating galit, sumisiklab yung problema. Sinasabi natin, ito na yon, kailangan na nating magdesisyon. Sinasabi natin, ito na yon, kailangan na nating panghawakan ito. Bahala na kung sinong masagasaan. Ang importante, makapagdesisyon tayo. Pero kung ating titingnan, nasa tama po ba tayong kalagayan? Kung ating pag-iisipan, kung ating titingnan, kung ating isabuhay talaga kung ano itong hinihingi sa atin ng Diyos. Itong pagiging considerate, itong pagiging mapagnilay sa bawat pangyayari sa ating buhay dito sa mundong ito. Medyo problemado tayo diyan. So mga kapatid, sa bawat yugto, sa bawat hamon ng ating buhay, dapat lamang po na maglaan tayo ng panahon kasama ang Diyos. Sapagkat alam naman natin na tanging siya mismo ang siyang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa ating buhay dito sa mundong ito. Marahil magipagtanungan tayo ng walang katapusan sa Diyos. Panginoon, ano ba talaga ang iyong kalooban para sa akin, sa aking pamilya? Bakit ba ito nangyayari sa amin? Bakit ba ito ibinigay mo sa amin? Ito mga medyo mabigat na problema sa aming buhay, sa aming pamilya. Di ba natin mamalayan, magkakaroon ng kaliwanagan yung ating buhay. Sa ating patuloy na pagharap sa hamon ng buhay, nawa patuloy natin yayain ang Diyos. Nasamahan talaga tayo. Sapagkat, kung alam naman natin, kung napapansin na din natin, pag panahon na tayo'y lumalayo sa Diyos, di ba, ang bilis lang nating mabigatan. Ang bilis lang natin makawala ng gana sa buhay. Ang bilis lang natin makaranas na kung saan kahit konting problema lang, ang bigat na para sa atin. Kahit hindi problema, pinaproblema natin. Dahil sa panahong yon, tila bagang wala ang Diyos sa iyo. Ang napapansin mo lang ay ikaw. Ang napapansin mo lang ay yung problema. Kaya hanggat maaari, ang lahat ng ito, ang ating mga pinagdaanan sa buhay, ipaalam natin sa Diyos. Kasi alam naman natin na tanging siya ang siyang may alam ng lahat ng ito. Na tanging ang Diyos ang siyang tunay natin na kasakasama sa ating buhay. Alam naman natin na tanging ang Diyos ang siyang makapagbibigay sa atin ng kalakasan para maharap natin ang hamon sa ating buhay. So mga kapatid, sa ating pagtitipon sa ngayon, nawa, matutunan natin iasa lahat sa Diyos. At tayo rin mismo, gagawa tayo kung ano yung nararapat sa Diyos. O para sa atin, sa ating mga sarili-sarili. Gawin natin, tanungin natin ang Diyos, kulitin natin ang Diyos, Panginoon, itong mga ito ba ay iyong kaloob? Panginoon, ito bang aking napagdesisyonan? Ito bang yung aking pag-oo sa mga responsibilidad na ito? Ay siya bang kalooban mo? Nawa, Panginoon, huwag mo akong pabayaan na sa aking napagdesisyonan sa buhay, sana bigyan mo ako ng lakas na aking maharap ang lahat ng ito. Alam ko naman, Panginoon, na tanging ikaw ang siyang magbibigay sa akin ng kaganapan ng buhay. Well, mga kapatid, alam naman natin na sa ating buhay sa mundong ito, ang dami nating pinag-iisipan, ang dami nating pinagninilayan, ang dami nating concerns sa buhay. Pero wag sana natin kalimutan na ang lahat ng ito, para bagang purification lamang ang lahat ng ito ng ating pagkatao. Yung ating Diyos ay handang maghintay, laging naghihintay sa atin kung kailan tayo magbago. Alam ng Diyos na nakakasala tayo, nagagawa tayo ng hindi maganda. Alam ng Diyos na meron tayong medyo pabalik-balik ng iba ng mga kasalanan natin. Pero ni paman, ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos hindi kailan paman lumayo para sa atin. Tayo lang minsan yung lumalayo sa Kanya. Sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo, di ba? Concern ang Diyos, hindi lamang sa ating mga sinasabi. Mas concern ang Diyos kung magkatugma ang dalawang ito, yung ating sinasabi at yung ating mga ginagawa. Di ba nga, mas madali magyaya, mas madali magpakita
Mas madali makapag-convince ng ating mga sinasabi kung ang lahat ng ito ay atin ring ginagawa. Kung ang lahat ng ating mga sinasabi ay ating isinasabuhay, mas madali pong makapaggaya. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na sana sa ating buhay, for how many years, for how many days or months, na naging pasaway tayo sa Diyos. Hindi po sarado ang pintuan ng Diyos, ang kanyang kaharian, na tayo ay magbago. Handa po siya. I remember, noong kapanahonan na ipinako na si Jesus, di ba meron doon kanyang mga katabi na kung saan certified na makasalanan. No? Certified na makasalanan. For how many years, naging makasalanan sila. Yung isa doon, medyo kampante sa kanyang sarili. Sinabi niya, Panginoon, kung talagang Diyos ka at makapangyarihan, save mo ang sarili mo, pati kami. At sabi naman ng isa, para bagang mahiya ka naman, no? Hanggang dito pa naman, ganyan pa ang iyong kampante sa iyong sarili. Sinasabi din niya, kung nandun yung kanyang kababaang loob. Na ma-realize ito ni Jesus, sabi niya, simula ngayon, isasama kita sa aking paraiso. Dahil diyan, masasabi natin na tine-check talaga ng Diyos yung ating convert, yung ating under system na mabago tayo ng grasya ng Diyos. So mga kapatid, ipagdasal natin na nawa mabago tayo. Nanawa yung ating lahat na mapagdesisyonan sa buhay. Itong mga ito ay kaloob ng Diyos. Nang sa ganon, makaranas tayo ng kaganapan sa buhay dito pa lamang sa mundo ito. Siya nawa. Pagpapahayag ng pananampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako, Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, alam ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, Namatay ni Libri. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluglog sa kanan ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang para rito at hukom sa mga buhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga huli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa amang mahabagin na maging tapat nawa tayo sa ating pagtugon sa kanyang paanyaya upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, maging sensitibo nawa sila sa galaw ng Espiritu sa kanilang buhay, manatiling tapat nawa sila sa pagtugon sa panyaya ng Diyos upang maging kapani-paniwala sila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamalaan, magsikap nawa silang puksain ang lahat ng uri ng karahasan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Ipagtanggol nawa nila ang karapatan, dangal at buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nawalan ng hanap buhay, mapuno nawa sila ng pag-asa at magsumikap na makahanap ng sapat na kabuhayan upang matulungan nila ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga manlalayag at sa kanilang pamilya upang patuloy silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at makaiwas sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, makamtanawa nila ang walang hanggang awa at kaligayahan sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Diyos Ama, sa iyong pagmamahal at habag, dinggin mo ang aming mga panalangin upang magkaroon kami ng puso at isip na kagaya ng iyong anak. Nang sa gayon, parati kaming sumunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsimpo po niyo na. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalang ganda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ako'y nagmula sa putik ng trigo, pagkain at ibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng bukas, inumin at ibigay alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapalago. Handa ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nagpapinawa ng Panginoon itong pagkakain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating papakinabangan at sa buong sabayan ng banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay aming pinagtaksilan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di iba sa amin. Bagamat din niya tinularan ang aming masuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak, at kami tunghayan mo mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin. Ay siyang ang iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kapalatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay linghain, bilang pagkain pinumig, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 Amen.
tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Baka sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming binanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kaniyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandali ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang narito ka lang. At iniaari ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis ng kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po mga kayo. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitila ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalingay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdudusa. Makampanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hintunan ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na napupuhay at naghahain kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael at Anghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami.
Panalangin para sa birhen ng banal na puso ni Jesus. Tayong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka maging kanyang ina, inais niya malapit ka sa kanyang krus. Pinahalihan ka niya ng kanyang kalawalhatian. Pinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahalan ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na masa sa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan naman namin lagi ang makailang pagkalinang mo siya naman. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo. Magsiupo po muna sa dali. Hindi po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nag-serve sa umagang ito, ang ating choir, sa pamumuno po ni Ate March, at ang ating Soko Ministry, at ang lectors and commentator. At salamat din po sa sponsor po natin sa linggong ito, ang ating mga kapatid na Exicom sa pamumuno po ni Brother June Simon. At muli po, pasalamatan natin ang nag-alay po ng banal na misa sa umagang ito, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MC, kasama po si Reverend Michael Angelo Bacalos, MC. Masita yun po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Taglayin ninyo ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hanggang pagkalingan ka pa, sa buhay pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani ay sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, ngayon at ipahayag, kanyang pagalingan kapag, sa buhay pag-ibig at katarungan, kailangan kanyang kaharian. Sa buhay pag-ibig at